Hello mga kasawsaw! Welcome back to my YouTube channel. For today's video mga kasawsaw, pag-uusapan po natin ang trending na si Diwata. And of course, pag-usapan natin si Alvin TV dahil nga marami siyang basher. And of course, I really wanted to share about my own side also. So si Alvin TV guys, sa mga hindi nakakilala, siya po ay isang vlogger. And of course, maraming nagbabash sa kanya kasi nga, di ba, napaka-close nila ni Diwata Paris Overload. And of course, si Diwata nung 2 days ago, inexplain niya talaga kasi may nagtatanong kung bakit may relasyon ba daw sila. Relasyon! So nakakaloka mga kasawsaw dahil nga talagang trending itong si Alvin TV at ang dami talaga niyang basher mga kasawsaw dahil kumita nga daw ito ng milyones. Alam niyo mga kasawsaw sa mga taong mga ganoon, mga bagay na yun, bakit hindi na lang sila mag-focus sa sarili nila kung paano nila i-unlad or iangat ang kanilang mga sarili dahil tayo may kanya time diskarte sa buhay. Diskarte niyang yumaman. And of course, mga kasawsaw, sa mga hindi nakakilala kay Alvin TV, siya po yung unang karelasyon. Hindi, mga kasawsaw. Siya po yung unang talagang nakilala sa social media, kung bakit nakilala si Diwata sa social media. Sa mga hindi nakakaalam, mga kasawsaw, siya po yung unang vlogger na nagpakilala sa social media about Diwata. Alam din naman natin mga kasawsaw na even since before, nung nabugbog siya, di ba? Siya ang Diwata na nabugbog, di ba? Nung na-news siya, talagang mahal na talaga niya ang mag-vlog and mag-expose sa social media. Nakita ko yung mga video ni Diwata and of course kung saan siya nag-start to the scratch and until now, tingnan natin, di ba? Talagang kung mabuting tao ka, talagang binibliss ka ni God siya. So yun ka nga mga kasawsaw. So in-explain na nga rin ni Diwata na talagang kaibigan niya na talaga si Alvin TV. And of course, hindi niya maano sa Alvin TV mga kasawsaw, mahindian kasi nga ito yung tumulong sa kanya. For us, that giving a chance na nag-improve yung sarili natin, di ba? Hindi lang din naman yung utang na loob yung pinag-uusapan natin mga kasawsaw. Kumbaga, yung tulong na ginawa ni Alvin TV kung bakit anong mayroon siya ngayon, talagang we appreciate it for that. Ako bilang isang taong bayan mo, bilang isang OFW siya. So, nakita ko talaga nung in-explain ni Diwata kasi ang dami talaga mga hanas, mga ka-OFW, mga kasawsaw. Ang daming hanas talaga. Makisawsaw din tayo sa isyong ito. So, yun nga mga kasawsaw, pinaliwanag nga ni Diwata na yun, nakatulong sa kanya, sobrang tulong sa kanya si Alvin TV dahil siya yung nag-i-edit, editor, and of course yung cameraman din niya, and of course especially nag-a-advise din yan si Alvin TV kasi hindi, di ba, nung pumunta siya sa Visayas or sa Iloilo, something doong side na yun mga kasawsaw, di ba, kasama niya si Alvin TV, and of course ang daming nang bash talaga na may relasyon nagaganap daw. And of course, hindi na makapagpigil si Diwata at sinabi niya talaga sa mga sawsawarira natin, ang mga basher niya, na hindi siya may in love kay Alvin TV dahil mas gwapo daw siya kay Alvin TV. Nakakaloka. Of course, totoo rin naman talagang yun naman real talk talaga ni Diwata na talagang mahalaga lang sa kanya si Alvin TV dahil nga yun yung tumulong sa kanya nung nagsisimula pa lang siya hanggang sa nakilala siya, hanggang dumami ang vlogger, hanggang doon na natulog sa parisan ni Diwata. So talagang deserve ni Alvin kung anong mayroon siya, and of course talagang yun yung nakitaan ko talaga si Diwata talaga lumilingon kung anong pinanggalingan niya. And of course, para sa akin, kung sa akin nangyari yun, of course i-place ko rin si Alvin, i-ano ko rin siya si Alvin TV na kung anong mayroon siya, di ba? Kasi ini-interview siya na kumita daw ng 1 milyones na 8 weeks lang daw, yung doon pumunta si Alex Gonzaga, di ba? Siya yung talagang kumita yung views niya na umabot ng 1 milyon at malaki daw ang nakita ni Alvin TV. Deserve niya yun mga kasawsaw. Of course, ikaw rin naman sa side ni Alvin TV kung may chance na mag-video ka, and of course may chance kang sa sarili mo dahil you love vlogging sa 7 since before. So bakit pipigilan ni Diwata, di ba? Para kay Diwata, talagang patas lang yung ginawa niya. Maraming nagbablog sa kanya, nakilala siya lalo, at nakilala rin yung Paris niya. At sa side naman ng mga vlogger, whether small or big vloggers, talagang pantay-pantay naman ang ginagawa ni Diwata. Kaso lang,
minsan kasi nawawala yung privacy niya. Minsan parang kulang na lang sa pagtulog niya, naka-video siya. So it was too sudden na minsan nag-aalboroto si Diwata. Minsan kasi nga, minsan hindi daw inaano lang daw ni Diwata yung mga vlogger na malalaki, yung mga sila Tony, sila Alex Gonzaga, sila Rosmar. Hindi guys, piniplace naman niya lahat. Kaso may time lang talaga na pagod na itong kita mo naman sa mukha ni Diwata na kailangan talaga niya ng relax at kailangan niya ng pahinga dahil nga ang dami niyang iniisip. Hindi lang sa talagang marami siyang sa kanyang overload, para sa overload, di ba? Talagang ang daming news sa parking lot, ang daming hinahabol siya ng mga bla bla and so on, na mga walang tao na walang magawa sa buhay, kundi tutukan yung sariling buhay na ibang tao, na buhay nila, hindi nila matutukan. So talagang we really sad na nangyayari yun sa Diwata. So, and of course, balik tayo sa ating video ngayon na yun, clear na talaga ni Diwata na yun yung dahilan kung bakit hindi niya maiwan-iwan si Alvin TV, dahil yun po yung editor niya, yun po yung videographer niya, and of course, yun yung advisor niya, nandoon na lahat. Talagang all-in-one, parang kapi itong si Alvin TV. So, wag po bigyan ng issue na may relasyon yung dalawa dahil nga, sabi nga ni Diwata na mas pogi pa siya kay Alvin TV. Kung papatol man lang din daw siya, doon na sa mas gwapo. Doon, guys, for me, on my side, guys, pangit na nga ako, papatol pa ako sa pangit. Ano na lang hitsura ko? Iti wow, pangit ka na nga. Kung sa side ko lang hindi na nga ako kagandahan or hindi nga ako kaanuhan, tapos papatol ka pa ng pangit. Ano na lang hitsura ninyong dalawa, diba? So, you deserve to look forward for those people, diba? Deserve mo rin na maghanap ng pero hindi ko naman guys, I'm not getting general na talagang umahanap ka talaga ng pogi. Hindi. Di ba, opinion ko yun. Lahat tayo may opinion. Di ba? Kung pangit ka na nga, pangit na nga ako, papatol pa ako sa pangit, ano lang hitsura mo, di ba? So, yun. Walang yung halong kaitsusan na maging lang tayo dito, maging totoo lang tayo, huwag tayong magpaka-plastic. So, yun naman talaga yung realidad. Of course, ang hinahanap din natin yung kabutihan sa isang tao, kabutihan ng isang tao na kung anong mayroon siya, hindi lang naman yan kasi ang kagandahan ng kagwapuhan kumukupas, guys. Pero, di ba mga kasawsaw, kung bigyan ka lang naman ng choice, tama rin naman si Diwata, di ba? Ka na nga, papatol ka na nga, doon na sa may itsura. So, that's the reality, guys. Huwag tayong magpaka-plastic dito. Totoo naman yun, di ba? So, yun lang mga kasawsaw. Kinikleared ko lang yung sinabi ni Diwata na wala silang relasyon. At naniniwala ako sa sinabi niya. Dahil, oh my God, di ba sinabi nga ni Diwata, mas gwapo pa siya kahit bakla. Bakit? Di ba, ate Diwata, nararamdaman din niya na mas pogi siya kaya di ba, Alvin TV. So, doon pa lang tumpak na talagang itong si Diwata talagang tumatanaw ng utang na loob sa mga taong tumulong sa kanya. And si Alvin, hindi mo talaga he deserved for what he had right now. He deserved to earning money. Kung magkano, milyones, bilyones man yan. Kasi nga, binablog siya, kinukontent siya ng ibang mga sikat na vlogger. Hindi ko na lang sasabihin ko ang sino-sino mga yun na talagang si Alvin TV daw, ang laki daw ng kita. Within 8 days, kumikita ng milyones. Deserve niya yun, mga kasawsaw. Deserve niya kung anong mayroon siya, kung anong mga blessing na dumarating sa kanya. Kasi, di ba, si Diwata na rin nagsabi na talagang ang nagpaano sa kanya talaga, si Alvin TV talaga nag-start kung bakit siya nakilala, kung bakit nag-expose at dumami yung vlogger, di ba? Kulang na lang nga matulog yung mga vlogger doon sa lugar kung saan siya, doon sa may Ruas Boulevard ba yun, sa may Pag-ibig ba yun, mga kasawsaw. So talagang wala lang tulugan mga kasawsaw, di ba? Talagang nandoon lahat ng vlogger. So hinihayaan lang ni Diwata kasi nga alam niya at ramdam niya na kailangan din nilang kumita. And of course, being a vlogger, it's not about, earning. It's about compassion. Kung paano, kung love mo ba yung ginagawa mo. Kasi hindi lang naman din yan sa pera, ang usapan yan, mga kasawsaw. Kaya, wag talaga yung mga basher, wag ka agad bash ng sa pera dahil sa pera. Hindi, tingnan mo rin kung ano yung natulong ng isang tao. Tingnan mo rin kung bakit, anong dahilan, kung bakit hindi maiwan-iwan ni Diwata itong si Alvin TV. Dahil nga pala, siya yung talagang
lucky charm ni Diwata. So ngayon, di ba, clear na sa inyo, makatulog na kayo mga basher. So, for me, a basher is just like helping to those people who wanted to be on the top na kung anong mayroon. Kasi nga, without basher, hindi mag-grow yung mga, di ba, mga sikat ngayon. So, talagang naka-intact na yan na talagang if you are sikat, if you are whether you like it or not. So, yun lang mga kasawsaw. Dapat maging positibo lang tayo sa buhay, sa katulad kong isang OFW, habaan ng pasyensya, and of course, talagang smile ka lang, even na naiinis ka na sa katabi mo, smile ka lang, talagang i-focus mo lang yung sarili kung bakit ka nag-abroad. And of course, maging be kind lang sa ibang tao, and of course, huwag manira sa ibang tao, kasi nga, ang karma, nandyan lang yan sa paligid. Kung tamaan ka ng karma, ikaw din, char. So, maging ka lang, kumbaga, ang buhay ng tao ay napaka-iksi. Bakit? Mag-enjoy na lang tayo sa buhay. So, yan lang. Salamat.